Ito ang pahayag kung saan sinabi ng mga source na lihim niyang inaasahan na mahihirapan si William. Upang kunin nito ang telepono, tawagan siya pabalik at hingin ang kanyang tulong. Dinala niya ang lahat ng iyon sa loob ng maraming taon. Tiniis niya ang mga dagok, nilunok ang kahihiyan, at patuloy na inabot ang isang agwat na hindi naman siya ang lumikha. Ipinagtanggol niya ang isang relasyon na walang humiling sa kanya na ipagtanggol. Pinanatili niyang bukas ang pinto kahit matagal nang lumayo ang iba. Si Catherine, prinsesa ng Wales, ang huling sinulid na pumipigil sa tulay ng mga Sussex na tuluyang gumuho. Ngunit naputol na ang sinulid na yon. Hindi sa pamamagitan ng isang pahayag, kundi tahimik sa paraang kadalasang nangyayari ang pinakamalalaking desisyon. At ang sandaling iyon ay maaaring ikagulat ninyo. Hindi man iyon tungkol sa isang bagay na direktang ginawa ni Harry sa kanya. Ito ay tungkol sa sinabi ni Harry sa live television tungkol sa ama ng kanyang asawa na may malubhang karamdaman. Ito ang dahilan kung bakit pambihira ang kwentong ito. Hindi pa tinatanggap ni Harry na tapos na ang lahat. Mas lalo pa siyang nagtutulak kaysa dati at ang paraang pinili niya ay nakasakit sa lahat ng patuloy na nakasubaybay. Walang tawag sa telepono. Walang liham. Walang paghingi ng tawad. Walang pananagutan. Ang mismong bagay na matagal niyang ipinangaral sa kanyang memoir. Sa halip, gumamit siya ng mga lihim na daan, mga source, tagapamagitan, at tahimik na presyon. Lahat ay nakatutok kay Catherine, ang babaeng ilang taon ding inatake ng panig nila. Hinihiling nilang siya ang mag-ayos, siya ang lumapit kay William, siya ang magbukas ng pinto, at siya ang gumawa ng emosyonal na trabahong ayaw gawin mismo ni Harry. Ang sagot ni Catherine, katahimikan. Ganap at malinaw na katahimikan. Kaya manatili kayo dahil mas malaki ito kaysa sa isang simpleng away pamilya. Ito ang nangyayari kapag sinunog mo ang bawat tulay, sinayang ang bawat pagkakataon, at pagkatapos ay nagpadala ka ng ibang tao upang humingi ng hagdan. Ito ang dahilan kung bakit nagsara na ang pagkakataon ni Harry, kung bakit hindi nasasagot si William, at kung bakit ang pinakamaunawaing tao sa maharlikang pamilya ay sa wakas nagsabing, sapat na. Ang kapal ng loob ng paggamit ng mga lihim na daan ay kailangang tingnan ng malinaw. Ayon kay Dan Wakeford, dating editor ng People Magazine at Us Weekly, kumikilos si Harry sa pamamagitan ng mga source at tagapamagitan upang maglagay ng presyon kay Catherine. Gusto niyang kausapin nito si William. Gusto niyang palambutin nito ang puso ni William. Gusto niyang buksan nito ang pintong siya mismo ang marahas na nagsara. Pag-isipan natin iyon sandali. Hindi niya direktang tinatawagan si Catherine. Hindi siya sumusulat sa kanya. Sa halip, ipinapadaan niya sa mga lihim na mensahe ang kagustuhan niyang mamagitan si Catherine sa isang pagkakasundong siya mismo ay ayaw simulan ng personal. Ano ang sinasabi niyan tungkol sa kanyang pagkatao? Ito ang lalaking sumulat ng 416 na pahinang memoir tungkol sa katapatan, pananagutan, at tunay na koneksyon. Siya rin ang nagbigay ng panayam kay Oprah na nanawagan ng pagiging bukas. Ngunit pagdating sa pinakamahalagang relasyong sinasabi niyang nais niyang ayusin, hindi niya magawang tumawag ng direkta. Hindi niya masabi ang mga salita sa sarili niyang bibig. Para siyang nagpapadala ng simbolikong liham sa ibang tao at naghihintay kung makakarating ito. At ito ang pinakamahalagang bahagi. Wala na raw kay Harry ang numero ni William. Hindi lang ito usapin ng nakablock na numero,
kahit malamang ay ganoon nga. Ang usapin ay wala na mismo sa kanya ang numerong iyon. At ayon sa mga source ni Wakeford, kahit pa makuha niya ito, hindi pa rin sasagot si William. Hindi iyon relasyong pansamantalang nakahinto. Iyon ay relasyong tila tuluyan ng inalis. At ang tanging tao na pinaniniwalaan ni Harry na maaaring makapagbago ng sitwasyon ay si Catherine. Ang parehong Catherine na ipinahiwatig ng kanyang asawa na nagpaluha sa kanya. Gayong kabaligtaran umano ang totoong nangyari. Ang parehong Catherine na nasaling ang pribadong buhay sa Spare. Ang parehong Catherine na nadawit ang pangalan sa aklat ni Omid Scobie sa paraang napakaseryoso, kaya kinailangang bawiin ang ilang kopya. Ang parehong Catherine na tahimik na lumaban sa cancer, habang pinalalakas ng ilang taga-suporta ng Sussex ang mga teoryang nagdududa kung talagang may sakit siya. At ngayon, gusto niya ang tulong nito pagkatapos ng lahat ng iyon. Gusto niyang si Catherine ang gumawa ng trabaho. Kaya ba ninyong paniwalaan iyon? Upang maunawaan kung bakit napakalaki ng bagay na ito, kailangang balikan ang kasaysayan. Hindi na natiling neutral si Catherine sa alitan ng mga Sussex. Aktibo niyang sinubukang panatilihin ang kapayapaan. Ayon sa ilang ulat, siya ang huling tao sa senior royal family na tunay na umaasang makakahanap pa ng daan pabalik ang magkapatid. Inilarawan mismo ni Wakeford si Catherine bilang ang pinakamapagbigay sa emosyon sa loob ng pamilya. Hindi iyon simpleng papuri. Iyon ay tumpak na paglalarawan sa isang taong paulit-ulit na nagbigay ng mas maraming pag-unawa kaysa sa nararapat sa sitwasyon. Tumayo siya sa gitna, kahit walang humihiling sa kanya. Tinanggap niya ang tensyon mula sa magkabilang panig. Bilang isang ina, naniwala siyang mahalaga ang relasyon ng dalawang magkapatid. Naniwala siyang kailangang lumaki ang mga bata na kilala ang kanilang mga pinsan. Na ang pamilya, kahit gaano kakumplikado, lalo na ang isang maharlikang pamilya, ay karapat-dapat ipaglaban. Ayon sa isang source na nakausap ng Celebrity Intelligence, ang tanging taong may kakayahang tulungan si William na lampasan ang lahat ay si Kate. Siya lamang ang may kakayahang palaging makapasok sa puso at isipan ni William. Ngunit may idinagdag ang source na nagpapakita ng lahat. Hindi malinaw kung gusto pa ba talaga niyang gawin iyon. Ang salitang gusto ay napakabigat sa pangungusap na iyon. Dahil hindi ito tungkol sa kung kaya ni Catherine. Ang tanong ay kung pipiliin pa ba niyang gawin ito. At kapag tiningnan natin kung ano ang natanggap niya kapalit ng maraming taon ng kabutihang loob, iba na ang dating ng salitang iyon. Ano ang natanggap ni Catherine kapalit ng kanyang pagiging mapagbigay? Natanggap niya ang kwento ni Meghan kay Oprah na si Catherine raw ang nagpaluha sa kanya bago ang royal wedding, kahit may mga source na nagsabing kabaligtaran ang tunay na nangyari. Natanggap niya ang matinding pambabatikos ng ilang taga-suporta ng Sussex sa social media habang dumaraan siya sa diagnosis at paggamot sa cancer. May mga nagduda kung talagang may sakit siya. May mga nag-isip-isip tungkol sa kanyang kasal. May mga tumawag sa kanya ng kung ano-ano habang pribado niyang hinaharap ang pinakamabigat na buwan ng kanyang buhay. Nabanggit din ang kanyang pangalan sa aklat ni Scobie sa isang sensitibong bahagi tungkol sa umano'y mga pag-aalala sa kulay ng balat ni Archie. Napakalaki at napakaseryoso ng paratang na iyon. Kaya nagdulot ito ng matinding kontrobersya. Nailahad din sa Spare ang ilang pribadong sandali niya. Ang mga personal na pag-uusap ay ginawang nilalaman para sa publiko. At sa kabila ng lahat, nanatiling mahinahon si Catherine. Hindi siya gumanti. Hindi siya nagpakalat ng masasamang pahayag laban kay Harry.
Pinanatili niyang bukas ang pinto hanggang sa hindi na. Mahalaga ang sandaling tuluyan niyang isinara ang pinto dahil ipinapakita nito ang isang malalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi ito dahil sa mga personal na pag-atake sa kanya. Hindi dahil sa kwento tungkol sa pag-iyak. Hindi dahil sa aklat ni Scobie. Hindi dahil sa online harassment. Tiniis niya ang lahat ng yon at nanatili pa ring umaasa. Si Catherine ay sanay sa mahabang laban. Ngunit ang nagbago ng lahat ay isang panayam sa BBC. Naupo si Harry sa harap ng kamera at nagsalita tungkol sa cancer diagnosis ni King Charles. Sa harap ng mamamahayag at ng buong mundo, sinabi niyang hindi niya alam kung gaano pa katagal ang buhay ng kanyang ama. Habang sumasailalim sa paggamot ang kanyang ama, at habang si Catherine mismo ay nasa paggamot din, tahimik na lumalaban sa sarili niyang karamdaman at pinoprotektahan ang kanyang mga anak mula sa takot na mawalan ng ina. Ginamit ni Harry ang cancer ng kanyang ama bilang isang media moment. Ayon sa bagong aklat ni Christopher Anderson na binanggit ni Wakeford, si Kate ang huling senior royal na umaasa pa sa pagkakasundo. Ngunit ang pampublikong komento ni Harry tungkol sa sakit ni King Charles ang naging huling patak. Yun na ang wakas. Hindi ito direktang pag-atake sa kanya. Ito ay mas malawak na pagpapakita kung sino na si Harry sa paningin nila. Isang lalaking handang magsalita sa publiko tungkol sa posibleng kamatayan ng kanyang may sakit na ama, habang ang babaeng matagal na nagtaguyod ng pag-asang maayos pa sila ay nasa sarili ring pribadong laban sa kalusugan. Tumpak itong inilarawan ni Wakeford. Ang larawang lumilitaw ay isang pamilyang ang pinakamapagbigay na miyembro sa emosyon ay sa wakas na ubusan na ng pasensya, habang ang pinakadesisibong miyembro ay matagal nang gumuhit ng kanyang sariling hangganan. Narinig ni Catherine ang panayam na yon. Pinag-isipan niya ito. At pagkatapos, tahimik siyang lumayo ng tuluyan. Kaya kapag may mga taong nagtatanong kung bakit ayaw mamagitan ni Catherine, kung bakit hindi na lang siya ang tumawag, simple ang sagot, nakagawa na siya ng isang tawag sa kanyang sarili. At ang sagot niya ay hindi. Ito ang linyang iginuhit ni William sa buhangin. Ngayon, pag-usapan natin si William dahil mas matigas pa ang kanyang posisyon kaysa kay Catherine. At malaking bagay na yon. Isang source mula sa palasyo ang malinaw na nagsabi. Galit na galit si William, ngunit higit siyang nasaktan sa mga sinabi ni Harry tungkol kay Kate. Napaka-protektibo niya sa kanyang asawa at mahihirapan siyang tuluyang malampasan yon. At muling magkaroon ng maayos na relasyon sa kanyang kapatid. Hayaan ninyong lumalim ang puntong iyon. Hindi lamang galit si William dahil sa ginawa ni Harry sa monarkiya, sa institusyon, o sa pangalan ng pamilya. Mas galit siya sa ginawa ni Harry at sa mga hinayaan nitong mangyari sa kanyang asawa. Iyon ay napaka-personal. Iyon ay galit ng isang asawa, hindi lamang hinaing ng isang prinsipe. At may isang detalye rito na mas nagpapabigat pa sa lahat. Ayon sa mga taong malapit kay William, naniniwala siya na ang stress ay may naging papel sa sakit ni Catherine. Kung mapapatunayan man iyon sa medikal na paraan o hindi, hindi iyon ang punto. Iyon ang dinadala ni William. Iyon ang bigat na kanyang pasan. Sa ganitong konteksto, nakikita niya ang mga kampanya ni Harry, ang mga lihim na daan, ang mga mensaheng ipinapadaan sa media, at ang mga larong pampubliko bilang direktang banta sa kalusugan ni Catherine. Hindi siya gumuguhit ng hangganan dahil sa katigasan ng ulo. Ginagawa niya iyon para protektahan ang kanyang asawa. Hindi gumigising si William araw-araw na iniisip lamang ang pagiging hari.
Ngunit pagdating sa media, privacy, at sa kanyang hiwalay na kapatid na si Harry, malinaw ang kanyang tindig. At ito ang malaking pagkakaiba nina William at Harry sa pagharap sa alitan. Kumikilos si William. Hindi siya nagpapalabas ng lihim na pahayag. Hindi siya nagpapakalat ng kwento. Gumagawa siya ng desisyon at pinaninindigan ito. Inilarawan siya ng isang source ngayong linggo bilang isang taong, habang tumatanda, mas sumusunod sa sarili niyang ritmo. May sarili siyang pananaw at mahirap siyang hikayating gawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin. Ayaw niyang makipagkasundo kay Harry. Hindi niya kayang kalimutan ang pagtataksil. Kaya ang ideya na mababago iyon ni Catherine, kahit gustuhin niya, kahit subukan niya, ay maaaring isang maling kalkulasyon. Nakapagpasya na si William. Tanggap na niya ang desisyong iyon. Ang natitirang tanong na lang ay kung kailan ito matatanggap ni Harry. Narito naman ang tinatawag na George Factor at ang pinakamadilim na takot ni Harry. Dito nagiging tunay na pambihira ang kwentong ito. Dahil sa ilalim ng lahat ng pagsisikap ni Harry na makipagkasundo, may mas hindi komportableng bagay na tumatakbo. Isang bagay na kinumpirma ni biographer Andrew Morton ngayong linggo. Natatakot si Harry na matabunan siya ni Prince George. Hindi ito isang malabong takot lamang. Ito raw ay personal, malalim, at agarang takot na tila nakaapekto sa mga desisyon niya sa loob ng halos isang dekada. Magti-13 anyos na si George sa susunod na buwan. Papasok siya sa secondary school sa Setyembre. Ayon sa maraming ulat, lumalaki siyang isang binatang may kahanga-hangang tindig at kahinahunan. Tumutugon sa kanya ang publiko. May presensya siya. Hindi niya kailangang pilitin. Ngunit unti-unti na siyang nagiging uri ng personalidad na kayang punuin ang isang silid. At pinapanood ito ni Harry. Ayon kay Morton, ang nararamdaman niya ay mas malapit sa pangamba kaysa sa pagmamalaki. Ngunit ang mas nagsisiwalat sa lahat ay ito. Hindi na natin kailangang hulaan ang nararamdaman ni Harry dahil siya mismo ang nagsabi nito 10 taon na ang nakalipas. Sa ikalawang pahina ng aklat ng royal biographer na si Angela Levin tungkol sa kanya, sinabi ni Harry, nais niyang may magawa sa kanyang buhay dahil pakiramdam niya ay maliit lamang ang panahong interesado ang mga tao sa kanya bago tuluyang mangibabaw si Prince George. Kaya kailangan niyang sulitin ang pagkakataon. Sinabi niya iyon noong 2017. 3 taong gulang pa lamang noon si George. Isipin ninyo yun. Tiningnan ni Harry ang isang 3 taong gulang na pamangkin at naramdaman niyang nauubos na ang kanyang oras. Nakita niya ang isang batang paslit at nakita niya roon ang sariling pagkawala ng kabuluhan. Mayroon siyang buong dekada sa harap niya. May access siya sa maharlikang mundo, pandaigdigang plataporma, suporta ng institusyon, mga gawaing pangkawanggawa, at malawak na simpatiya ng publiko. Nasa kanya ang lahat. At ano ang ginawa niya sa maikling panahong labis niyang kinatatakutang mawala? Ginamit niya ito sa isang memoir na naglantad ng alitan ng pamilya sa publiko. Ginamit niya ito sa panayam kay Oprah na sumunog sa mga natitirang ugnayan. Ginamit niya ito sa Netflix documentary na pinanood ng sariling pamilya ng may pagkabigla. Ginamit niya ito sa mga kaso sa korte, palitan ng paratang at mga larong pang-media na nakapagod maging sa ilan sa pinakamatapat niyang taga-suporta. Pinili niya ang hinaing kaysa pamana. Pinili niya ang paghihiganti kaysa layunin. At ngayon, nagsara na ang bintana ng pagkakataon. Ang pamangking kinatatakutan niyang makatatabon sa kanya ay magti-13 na. Lumalabas na ito sa mga pampublikong okasyon na may tindig at kahinahunan na higit pa sa ipinakita ni Harry
sa loob ng isang dekada. Samantala, si Harry ay 41 taong gulang na, unti-unting kumukupas sa pampublikong kabuluhan at lumilitaw na mag-isa sa mga kaganapan tulad ng paglulunsad ng isang cookbook. Diretsahang sinabi ni Angela Levin na mahirap na siyang kaawaan. Nasa kanya ang pagkakataon, ngunit sinayang niya ito sa walang katapusang hinaing at paghihiganti. Akala ni Harry ay dapat pa rin siyang tingnan bilang isang royal. Hindi man isang working royal, ngunit royal pa rin. Ngunit tanungin ninyo ang inyong sarili. Mayroon ba siyang isang malaking bagay na naitayo sa loob ng 10 taon na mas tumagal kaysa sa mga iskandalo? Mahirap itong hanapin. Pag-usapan natin ang kahilingang hindi kailanman mapapatawad ni William. May isang detalye na hindi nabigyan ng sapat na pansin. Ngunit ngayong linggo ay muling nagpakita kung gaano kalayo na si Harry sa realidad. Lumapit umano si Harry kay William at direktang hiniling kung maaari siyang magkaroon ng papel sa pagpapalaki kina George, Charlotte at Louis. Ipinresenta niya ito bilang proteksyon. Sinabi niyang ayaw niyang maranasan ng mga bata ang pinagdaanan niya. Ang sagot ni William ay mabilis at ganap. Hindi. Lumayo ka. Ayaw kitang mapalapit sa kanila. Umano'y nagpumilit pa si Harry, kahit kaunti lang daw. Ngunit nanindigan si William. Ngayon, isipin ninyo kung bakit ganoon ang naging posisyon ni William. Hindi dahil malupit siya o mapaghiganti, kundi dahil nauunawaan niya ang isang bagay na tila hindi naiintindihan ni Harry. Isang pag-uusap lang ang kailangan. Isang kaswal na komento mula kay Uncle Harry tungkol sa kung gaano kalupit ang sistema. Isang maingat na pahayag tungkol sa pribilehiyo, obligasyon, at kulungan ng buhay maharlika. Isang binhi ng hinanakit na maitanim sa isipan ng isang bata. Pinalalaki ni na William at Catherine ang susunod na henerasyon ng monarkiya. Binubuo nila ang mga batang nakauunawa sa kanilang layunin. Hindi tinitingnan ang sarili bilang biktima at haharap sa tungkulin sa halip na takasan ito. Nagpakita na si George ng ilang sulyap sa kung sino siya magiging. Ang huling kailangan ni William ay magkaroon si Harry ng access sa mga batang iyon at sinasadya man o hindi, mahawahan sila ng kapaitang lumamon sa sariling buhay ni Harry. Ang sagot ay hindi at mananatili itong hindi. Pagkatapos dumating ang regalong nagsabi ng lahat tungkol kay Meghan. Kung akala ninyo ay hindi na mas lalala ang kwentong ito, pumasok si Meghan at inalis ang natitirang pagdududa kung saan talaga nakatayo ang mga Sussex. Ilang araw ang nakalipas, isang social media account na tinatawag na Notorious JTB, isa sa pinaka-agresibong taga-suporta ng Sussex online, ang nagpost ng video na nagpapakita ng care package na natanggap niya ng direkta mula kay Meghan. May laman itong honey, kandila, flower sprinkles, leather bookmark, limited edition matchbox, at sulat kamay na mensahe sa personal stationery ni Meghan, kumpleto pa sa kanyang royal cipher. Tinatayang higit sa $300 ang halaga nito. Ang caption niya, "Pinadalhan ako ng Duchess ng regalo." Ganap daw siyang nagulat at lubos na nagpapasalamat. Ngunit sino ba ang Notorious JTB? Hindi lang siya basta fan. Isa siyang account na halos binuo ang buong online identity sa pag-atake kay Catherine. Minamaliit niya ang advocacy work ni Catherine at ikinukumpara ito ng masama kay Meghan. Gumamit siya ng mga larawan ni Princess Diana upang tuyain si William. Pinalaganap niya ang mga teorya tungkol sa cancer ni Catherine. Kinwestiyon niya kung talagang may sakit ito. Matapos ipahayag ni Catherine ang kanyang diagnosis, sa gitna ng pinakamabigat na araw ng kanyang karamdaman,
Naglabas siya ng mga post na napakasama upang ulitin ng buo. Tinawag siyang kung ano-ano, kinuwestiyon ang kanyang halaga at ginawang biro ang kanyang paghihirap. At si Meghan ay nagpadala sa kanya ng personal na pasasalamat. Maging malinaw tayo sa ibig sabihin nito. Hindi aksidenteng napunta si Meghan sa isang relasyon ng pagpapadala ng regalo sa isang random na taga-suporta. Ang ganitong care package, pinili, inayos, may branding, may personal na simbolo at may sulat kamay na mensahe, ay sinasadya, pinag-iisipan ito, pinaglalaanan ng oras. May desisyon kung sino ang karapat-dapat makatanggap. Iyan ang bahaging kailangang pag-isipan ng lahat. Ilang linggo bago dumating ang regalong ito, ayon sa mga ulat, si Meghan, ang Duchess of Sussex, ay nagpadala ng gift package sa isang super fan. Kasabay nito, si Meghan ay tumayo sa isang entablado sa Geneva, sa isang global summit, at nagsalita tungkol sa online bullying, kung gaano ito nakakasama, kung paano raw siya tinarget noong siya ay buntis, at kung gaano kalason ang social media at sa mga panganib na dala ng mga platapormang ito. Tumingin siya sa camera at sinabi, maging maingat sa bawat sandaling nagla-like ka, nagko-comment, nagpo-post, o nagbabahagi. At pagkatapos, umuwi siya at nagpadala ng sulat kamay na mensahe sa isang lalaking gumugol ng maraming taon sa paggawa ng mismong bagay na inilarawan niyang mapanganib para kay Catherine. Pumili ka, Meghan. Alinman sa alam mo kung sino si JTB na nangangahulugang sinadya ito at napakasama ng dating. O matagal ka nang hindi nagsasabi ng totoo tungkol sa pag-iwas mo sa social media dahil hindi mo maaaring gantimpalaan ang nilalaman ng isang tao kung hindi mo alam kung ano ang nilalamang iyon. Alinman sa dalawang sagot ay nakapipinsala. At pansinin ninyo kung ano ang hindi pinahihintulutan ng alinmang sagot, kawalang malay. Walang bersyon ng kwentong ito kung saan lalabas si Meghan na inosente. Sa alinmang anggulo, lalabas siyang hindi tapat, sadyang malupit, o parehong dalawa. Hindi maganda ang naging dating ng talumpati sa Geneva. Hindi man lang ito umabot sa susunod na siklo ng balita. Bago nalantad, bilang isang palabas lamang. Para kay William, na matagal nang nakikita ang bawat kilos ng Sussex bilang posibleng banta sa kapakanan ni Catherine, hindi lamang ito pagkukunwari. Ito ay kumpirmasyon. Hindi na muling magtitiwala ang pamilya sa kanila. At ngayong linggo, naging ganap na malinaw iyon. Ito ang pagguho ng kanilang mundo. Narito ang nais kong makita ninyo ng malinaw. Madaling mag-focus sa malalaking headline at makaligtaan ang mas malaking larawan. Ang mundo ni Harry ay hindi lamang nabibitak sa itaas. Sabay-sabay itong gumuho sa bawat antas. Ikinasal si Peter Phillips ngayong linggo. Siya ang anak ni Princess Anne, pinsan ni Harry, at isang taong tunay na malapit sa kanya noong kabataan nila. Magkasama silang naglaro. Nagbahagi sila ng mga Pasko bilang pamilya. Totoong pamilya sila. Ngunit hindi inimbitahan si Harry. Hindi ito isang seremonyang pang-estado o isang diplomatikong kaganapan na maaaring ipaliwanag kung bakit siya hindi kasama. Ito ay kasal ng pamilya. Ang uri ng okasyon na 5 taon na ang nakalipas ay automatikong dadaluhan ni Harry. Ngunit ngayon, wala siya sa listahan ng mga bisita. Ayon sa isang source, labis na nasasaktan si Harry, hindi lamang dahil hindi siya nakadalo sa kasal, kundi dahil sa kahulugan nito. Dahil hindi ito isang simpleng pagbaliwala, isa itong pattern na bumibilis. Ang katapatan ng mga pinsan ay malinaw nang pumapanig kay William.
At hindi ito nagtatapos doon. Tingnan ninyo ang mas malawak na social circle. Si Idris Elba, na naging DJ sa kasal ng Sussex, ay ngayon ay malinaw na nakahanay sa working royals. Ang mga Clooney ay dumadalo sa mga kaganapan sa palasyo. Matagal nang nakapili ng panig ang mga Beckham. Si Jose Andres, ang kilalang chef at malapit na kaibigan ni Meghan, ay nagkaroon ng book launch ngayong linggo na dinaluhan ni Harry ng mag-isa. Hindi dumating si Meghan, hindi dumating ang mga bata. Wala ring pampublikong pagpapakita ng suporta mula sa babaeng ang pagkakaibigan kay Andres ay sinasabing sapat ang lalim upang isama siya sa sarili niyang Netflix series. Tumayo si Harry sa isang cookbook launch ng mag-isa, napapalibutan ng mga taong naroon para sa chef. Isipin ninyo kung gaano kalayo ang imaheng iyon mula sa kinaroroonan ni Harry 5 taon na ang nakalipas. Noon, kaya niyang punuin ang mga stadium. Nasa mga pabalat siya ng magazine. Itinuturing siyang isa sa pinakakilalang lalaki sa mundo. May Netflix deal siya, Spotify deal, bidding war para sa memoir, pandaigdigang plataporma, at simpatiya ng international press. Nasa kanya ang lahat. Ngayon, para siyang awkward na nakatayo sa isang cookbook event, umaasang may makapansin na dati siyang prinsipe. Noong nakaraang taon, sina Harry at Meghan ay umabot umano ng 88 sunod-sunod na araw na hindi nakunan ng larawan ng magkasama. Inilarawan ng Hollywood insider na si Rob Shooter na tila namumuhay sila ng magkahiwalay na buhay na wala ng karaniwang interes maliban sa kanilang mga anak. Hindi iyon simpleng pagsubok sa relasyon. Iyon ay istruktural na problema. Inilarawan ni Tom Bauer na sila ay nasa isang hindi magandang sangandaan. Gumamit naman ang mga source ng Radar Online ng salitang broken. May mga kaibigan umanong nag-aalala na maaaring hindi na tumagal ang kanilang pagsasama. At hindi rin mas nakapagpapalakas ng loob ang kanilang kalagayang pinansyal. Iniulat ni Moira Callahan ngayong linggo na maaaring kailanganin nilang lumipat sa mas maliit na tirahan mula sa kanilang $14 milyong na mansyon sa Montecito. Patay na ang Spotify deal. Wala pang bagong naaprubahan ang Netflix matapos ang orihinal na documentary. Ngayong taon, inilunsad ni Meghan ang isang Netflix show. Ngunit ang Archewell ay tila nakahinto. Ang brand ni Meghan na As Ever, kasama ang $200 at $55 na garapon ng honey at mga bulaklak na nalalanta sa loob lamang ng isang linggo, ay mas pinagtatawanan kaysa ipinagdiriwang. Si Harry naman, ayon sa mga ulat, ay kumikita ng humigit kumulang $200,000 hanggang $300,000 sa bawat bayad na corporate speech. Mukhang malaking halaga iyon hanggang subukan mong tustusan ang isang $14 milyong na ari-arian. Idagdag pa ang gastos sa seguridad, legal fees, PR teams, branding consultants, at buong infrastrukturang kailangan upang panatilihing tumatakbo ang Sussex machine habang halos wala itong nalilikhang tunay na komersyal na halaga. Samantala, ang Frogmore Cottage, ang tahanang inayos nila sa halagang 2.4 na milyong libra mula sa pera ng British taxpayers, ay ginagawa ng mga apartment para sa mga minor royals. Hindi ito pinangangalagaan. Hindi ito inilalaan para sa pagbabalik. Pisikal itong binabago at binabaklas. Hindi nagiiwan ang palasyo ng silid para kay Harry. Tinatayuan na nito ng bagong estruktura ang dating puwang na kanyang kinabibilangan. Kung naghahanap kayo ng mas malinaw na mensahe mula sa institusyon,
Kung may kinabukasan pa ba si Harry sa loob nito, wala na kayong mahahanap na mas malinaw pa rito. Ngayon, pag-usapan natin ang William laban kay Charles, ang laban sa loob mismo ng pamilya. Ito ang bahagi ng kwento na hindi gaanong nabibigyan ng sapat na pansin. Ang pinakamalaking labanan sa monarkiya ngayon ay hindi talaga sa pagitan ni Harry at William. Ito ay sa pagitan ni William at Charles. Iniulat ni Tom Sykes ngayong linggo na naniniwala si William na nanganganib si Charles na ulitin ang parehong malaking pagkakamali kay Harry na nagawa